Listen to me, Mia. This is for the better. I need you to get out of here before they could even do something to you. At hindi ko kakayanin yun. Nangako ako kina mommy at daddy na poprotektahan kita. Sa abot ng makakaya ko. Naluluhang sabi nga ng nakatatandang kapatid ni Mia na si Casper habang nasa terminal nga sila ng bus. Kasama ang kanyang yaya na si Lydia. Tila ba parang nakalutang nga si Mia sa sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Pumanaw ang kanyang ama dahil sa pagsabog ng minahan kung saan nga siya ang namumuno. Halos lahat ng mga empleyado ay ang pamilya nila ang sinisisi kahit pa wala pang sapat na ebidensya. Kasalukuyan pa nga rin ng investigasyon pero silang nadiriin sa kaso. Masakit mawala ng ama. Pero mas masakit, na nawala na nga rin ang kanilang ina, kamakailan lang dahil sa depresyon. Hindi na nito kinaya pa ang sakit nang mawala ang katuwang sa buhay, kaya napasa na nga ng tuluyan lahat ng responsibilidad kay Casper. Gustuhin mang tumulong ni Mia, wala siyang magawa dahil buong buhay niya nasanay nga siyang hindi na-expose sa negosyo nila. At bukod pa doon, malayo ang kursong tinahak niya sa business ng kanilang pamilya. Kuya, sumama ka na lang po sa akin. I can't do this. Isipin ko pa lang na mag-isa mong haharapin ang lahat. Nasasaktan na ako. They're going to put all the blame to you. Umiyak na wika nga ni Mia. Isang basag na ngiti nga ang isinukli ni Casper at masuyong hinaplos ang muka nitong basa na nga sa luha. Mia, we need to do this. Don't worry. I'll contact you once sumupa na kahit konti ang gulo. But just to be safe, we need to lie low dahil hindi natin alam kung sino pang salarin sa kasong ito. We both know Daddy will not do something to harm his employees. Totoo ang sinabi ni Casper. Mahal na mahal nga ng kanilang ama ang mga empleyado nito at hindi niya magagawang ipahamak ang mga to. Their father is the kindest person they know at nasasaktan nga silang magkapatid na ang ibang empleyadong trinato ng kanilang ama na parang totoong pamilya ang nangunguna sa paninira ng pamilya nila ngayon. Nakakalungkot isipin na tila naglaho na nga na parang bula lahat ng mga magagandang nagawa nga ng kanilang ama. But kuya, are you going to be okay? Dito na lang kaya ako sa'yo, please? Umiling si Casper. Mia, this is also painful for me, so please just cooperate. Kahit ngayon lang, sundin mo na muna si kuya. Don't worry. Don't you trust me? Of course I trust si kuya. Then you should go. Sa probinsya ni Yaya Lydia ka muna manirahan. I'll try to solve the case as soon as possible. May mga katulong pa naman ako kahit papaano sa kaso. There are people who are still willing to help us. Let's just pray that things will get better soon. Let's just pray for the best. Huh? Sad nga ni Kuya Casper niya. Wala nang nagawa pa si Mia. Namalaya na nga lamang niya ang sariling ipinagtutulakan nga ng kanyang kapatid papunta kay Lydia na siyang naghihintay sa kotse na maghatid sa kanila sa terminal ng bus. Umiiyak siya habang papalayo sa mansyon. Pero wala na nga siyang nagawa pa. Ayaw niyang maging pabigat sa kapatid niya. And if this will make everything better, then she will do it for her brother. Makailang oras lamang ay nasa loob na nga sila ng bus papunta sa Abra, isang malayong probinsya sa norte at inabot nga sila ng mahigit 10 oras sa biyahe. Huwag kang mag-alala, baby girl. Hindi kita pababayaan. Inasikaso namin na lahat ng kuya mo ang tutuloyan natin dito sa probinsya. Pampalubag loob nga, nasabi nga ni Lydia pagkababa nga nila ng bus. Pero ang totoo, hindi talaga niya alam kung anong mangyayari. Totoo ang sinabi ni Lydia. Dito sa probinsya gagamit siya ng bagong pangalan para makasiguradong walang makakakilala sa kanya. Pinagawa na nga rin siya ng peking ID just in case kailanganin nga niya. Sumakay sila ng tricycle at ilang minuto muli
ang tinagal ng biyahe. Dinala nga siya ni Lydia sa isang maliit na barangay, pero sa kaduluduluhan nga nun ay may isang malaking bahay na malayo sa ilang kabahayan. Sa labas pa lang alam mo na agad na may sinasabi nga sa buhay ang may-ari nito. Where are we? Hindi na nga napigilan pang magtanong ni Mia. Nandito tayo sa bahay ng amo ni nanay. Dito siya magtatrabaho at huwag kang mag-alala. Alam na nga niyang sitwasyon mo at nakwento ko na sa kanya. Sagot nga ni Lydia. Are you also going to work here? Tumango-tango si Lydia. Oo, magtatrabaho ako kasi kulang sila sa tao ngayon. Yung kasakasama ni nanay, nag-resign na at yung isa naman nabuntis kaya yun. Can I also work? Tanong na nga lamang ni Mia. Buong buhay niya hindi siya pinagtrabaho ng pamilya niya. Pero sa sitwasyon niya ngayon, kakailanganin nga niya ng trabaho para malibang. Mababaliw lang siya kung wala siyang gagawin. Please, Yaya. Kakayanin mo ba yon, baby girl? Nakangiwing tanong naman ni Lydia. Of course, I'm a fast learner, you know that. Saad nga ng babae. Okay, sige. Pero bago yan, paalala lang ha. Huwag kang masyadong mag-i-Ingles kasi baka makahalata ang iba na hindi ka talaga purita kagaya ko. Tumawa ito na tila ba pinapagaan nga niya ang loob ni Mia. Tumango lang naman si Mia bilang pagsagot bago sila tuluyang pumasok sa kabahayan. At doon nga nakilala niya si Imelda, ang nanay ni Lydia na siya ring mayordomo ng mansyon. Dahil wala naman masyadong alam si Mia sa gawaing bahay, mga madadaling gawain lang ang inassign sa kanya ni Imelda muna. Sinabi naman sa kanya na kapag natuto na nga siya, ay saka siya bibigyan ng medyo mabigat na trabaho. Nagpupunas nga si Mia ng coffee table sa sala nang makarinig nga siya ng sipol malapit nga sa kanyang direksyon. Naginit ang ulo niya dahil doon bago liningon nga ang pinanggalingan. It came from a man who's only wearing a rugged jeans and boots. Ang katawan nito ay medyo pawisin, nangingislap na nga siyang nagbibigay ng dapina sa kalamnan at dibdib nitong matigas. Tila nakaramdam ng init si Mia sa nakita niya. This is her first time to see another man's body. And she wouldn't deny na talaga naman na perfectly sculpted by a great artist ang kanyang katawan. Grabe kasi ang pagkamatipuno nito. Pero isinawalang bahala na nga lamang ni Mia yun at bumalik na lang muli sa kanyang sarili. At isa pa, dapat mainit nga ang ulo niya dahil sa ganawang paninipol nga nito sa kanya. How dare you? Bulalas nga ni Mia at pilit tumingin sa mukha ng lalaki pero parang madidistract lang ata siya bigla. Paano ba naman kasi? Nakapaskil sa gwapo nitong mukhang isang nakakalokong ngisi. Oo, gwapo siya. Hindi niya idedena yun. Pero nang maisip nga, ang ginawa nito ay nawawala ng parang bula ang pamumuri sa isip niya. Hey, that is such a heavy accusation. I ain't a pervert. Nakangising sagot nga ng lalaki. Misunderstanding lang yon. Pasipol-sipol lang talaga ako papasok ng bahay nang makita kitang nakatuwad dyan. Shut up. Alam mo gumagawa ka lang ng kwento eh. Namumula na nga halos sigaw nga ni Mia. Nakatuwad? Well, nasa parang alanganin nga naman na posisyon siya kanina. Nakayuko kasi siya dahil mababa nga ang coffee table na pinupunasan niya. Making up stories? Hindi ah. Nakatuwad ka nga dyan kanina pa. Umiiling-iling pa nga na saad ng lalaki. I don't care. And can't you just leave? Bawal ang gusgusin dito. Pagtataboy pa nga ni Mia sa lalaki at pilit pinagtatakpan nga ang malakas na pagkabog ng dibdib niya habang nakatanaw nga sa mukha nito. Humalakak ang lalaki at napailing-iling na nga lamang. Hindi mawari ni Mia kung ano ba ang nakakatawa sa sinabi niya para mag-react ng ganito. Sa isip ni Mia nasisiraan na atang lalaki ng isip dahil sa inaakto nito. Gusgusin ah. Bubulong-bulong pa nga nasabi ng lalaki ng makaraan ang ilang segundo.
Well, I can't blame you. Nagtatrabaho ako sa rancho. Simula 3 a.m. Sobrang dumi ko na ba? Nakuha pa nga nitong tanungin si Mia. Kumunot na nga lamang ng noo si Mia sa narinig sa lalaki. Napagtanto niyang baka isa sa mga trabahadorang lalaki. Oo, kayo umalis ka na dahil hindi ka nababagay dito. Tumawa muli ang lalaki. Palaban, gusto ko yan. Naiiling nga na bulong nito na hindi nakatakas nga sa pandinig ni Mia. Akmang sasagot muli si Mia nang marinig ang papalapit na boses ni Imelda sa kanilang direksyon. Oh, Sir Hugo, akala ko ba gagabihin ka ngayon? Ani nga ni Imelda na siyang ikinagulat nga ni Mia. Malinaw pa naman ang pandinig niya, pero talaga bang tinawag niyang Sir ang lalaking nasa harapan niya ngayon? Maagang natapos ang trabaho sa rancho ngayon, Nay. Anyway, sino nga pala tong magandang babae dito? Siya ba yung anak ni Mr. Salvador from Hacienda Luisita? Tanong nga ng lalaki na ngayon ay nalaman na nga ni Mia na Hugo pala ang pangalan. Nako hindi, nakilala mo na pala siya. Siya si Sandy, bagong katulong dito. Sandy ang naisipan nga niyang maging bagong pangalan. Napantakip nga sa Mia habang nasa probinsya pa siya. Kararating lang niya kaninang umaga, kaya hindi na kayo nagkapang-abot pa kasi madaling araw ka umalis. Binalingan nga ni Imelda si Mia. Sandy, siya naman si Sir Hugo. Siya ang amo natin dito. Napangisi si Hugo. She doesn't look like a maid to me. Hindi siya talaga mukhang kasambahay. Sinulipang muli ni Hugo si Mia na ngayon ay namumula na sa hiya. Sinong hindi mahihiya sa lagay na to kung tinawag lang naman niyang gusgusin ang magiging amo niya? Parang gusto na nga lamang niyang lumubog sa hiya o kaya lamunin na lang siya ng lupa. Good afternoon, sir. Nahihiyang bati na nga lamang ni Sandy at hindi nga makatingin kay Hugo. Kung ano ang itinapang niya kanina, ay siya namang ikinapula ng mukha niya ngayon at halos hindi na nga makapagsalita pa. I'd like to shake hands with you, pero pasensya na, madumi kasi ang kamay ko eh. Gusgusin kasi ako ngayon dahil maduduming trabaho ang inaasikaso ko sa rancho. Makahulog ang wika nga ni Hugo na tila nga nagpaparinig nga sa babae dahil diniinan nga nito ang salitang gusgusin. Hindi pa rin mawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Okay lang po sir. Excuse me po may nakalimutan pala akong gawin sa kwarto. Pahalam nga ni Mia para makaalis na nga ng tuluyan doon dahil sa sobrang kahihiyan. Nang makapasok nga siya sa maid's quarter, talaga namang pinagsusuntok nga niya ang unan nga niya nang mas lalong mag-sink in pa nga sa kanya ang ginawa kanina. Tinawag niyang gusgusin ang amo niya pero hindi naman niya gaanong masisi ang sarili dahil talaga namang mukha siyang gusgusin. Kaya siguro ganun ang itsura niya kasi babad nga siya sa araw. Masipag kasi. Pero tila nakaramdam nga siya ng paghanga. Kahit amo nga ito, napakasipag pa rin magtrabaho. Magandang lalaki rin ito at hindi niya ipagkakaila yun. Pero ang hindi niya maintindihan ay sobrang bilis nga ng tibok ng puso niya magmula nga nang makita nga niyang lalaki. Sa unang pagkakataon nga na nagtama ang kanilang mga mata. Sa makahulugan pa lang ng ngisi ni Hugo kanina, alam na nga ni Mia na siyang klase ng lalaking kailangan nga niyang iwasan. Ang klase ng lalaking paglalaroan lamang ang puso niya in the future. Napailing na nga lamang si Mia. Talaga ba? Talaga bang ikaw consider ko ang ganung klase ng lalaki? No, hindi. Hindi pwede. And besides, pansamantala lang siyang maglalagi sa probinsyang to. Wala siyang time sa temporary relationships. Buong araw ay iniwasan nga ni Mia na mag-cruise ang landas nila ni Hugo. Pero mukhang nananadya nga naman ang tadhana dahil kinagabihan ay may iniutos nga si Imelda na maglalapit sa kanilang dalawa. Sandy, ikaw na lang ang sumama kay Sir Hugo mamaya. Isasabay mo lang itong niluto kong pulutan at ilang pagkain sa bukid.
Inaya kasi ng ilang trabahador si Sir Hugo sa simpleng salo-salo. Ani nga ni Imelda habang binabalot nga ng foil ang ilang pagkain. Si Lydia sana ang uutusan ko kaso abala pa yun sa bodega maglinis. Napalunok na nga lamang si Mia. Gustuhin man niyang tumanggi at umiwas, hindi naman pwede. Si Hugo pa rin ang amo niya at kailangan niyang magtrabaho para rito. Sige po, sagot na nga lamang niya. Wala naman siyang ibang choice. Pwede doon ka na rin maghapunan, paniguradong marami silang inihanda ngayon. Malapit kasi si Sir Hugo sa mga tao doon. Kaya kung bumisita, talagang pinaghahandaan. Pagkukwento pa nga nito. Naalala bigla ni Mia ang ama, kaya napangiti na nga lamang siya. Ganoon din kasi siya sa mga empleyado nito. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nakarinig na nga sila ng yabag papunta sa kusina. Naamoy kaagad ni Mia ang panlalaking pabango at amoy ng mamahaling shower gel. Pumintig ng mabilis ang puso niya nang nasulyapan ng lalaking dumating. Ibang-iba si Hugo sa unang kita ni Mia kanina. Malinis na nga itong tignan ngayon. Simple lang ang ayos nga nitong puting shirt at maong. Sa kanyang paa ay Nike slides na kulay itim na siyang dumipi na nga sa malinis nitong paa at kuko. Namula siya bigla ng mapagtantong malaki ang paa nito. Nakwento ko noon ni Lydia sa kanya na kapag malaki ang paa ng isang lalaki. Napailing na nga lamang siya sa kanyang iniisip. Bakit kung ano-ano na lang iniisip niya? Parang nahihipnotismo ata siya sa lalaking to. Sandy, ayos ka lang? Suminghap nga si Mia nang marinig nga ang boses ni Imelda. Iniaabot na pala nito ang bilao ng pagkain na dadalhin nga nila sa bukid pero na-distract nga siya dahil kay Hugo. Ayos lang po. Sagot na nga lamang niya bago abutin ang bilao dito. Sigurado ka ba? Baka naman napipilitan ka lang na samahan ako. Ani nga ni Hugo, bigla sa mapaglaro nga nitong boses. Napangisi na nga lamang ang lalaki kay Mia. Kaya nagbalik nga sa isip niya ang pagtawag niya ritong gusgusin. Umiwas ang tingin lalo si Mia. Ayos lang. Ayos lang po sa akin, sir. Sagot nga niya. Halos hindi na nga lamang makapagsalita. That's good. Let's go. Gusto ko nang makatikim ulit ng luto ni Nanay Delia. Saad nga ng lalaki. Ay nako, igumusta mo na nga ako sa mga kaibigan kong yun. Medyo matagal nang hindi kami nagkikita eh. Ang huli yata ay kaarawan pa ni Kapitana. Wala nang pumapasok sa isip ni Mia sa mga kwento ni Imelda. Napapitlag na nga lamang siya nang maramdaman nga niyang mainit na hawak nga sa kanyang braso. Si Hugo yun. Inaalalayan nga siya sa bilaon na hawak niya na akala mo naman sobrang bigat. Napaka-gentleman. Plus pogi points na naman tuloy siya. Ang hindi maintindihan ni Mia ay may kung anong kuryenteng nanulay sa ugat niya sa simpleng pagdampi lamang ng balat nila. Pero isinawalang bahala na nga lamang niya yun at nagsimula ng maglakad papunta sa labas kung saan nakaredy na nga ang pick-up na sasakyan nila papunta sa bukid kung saan gaganapin ang simpleng salo-salo. Pumasok sila sa pick-up at nang sandaling nasa loob na nga sila, parang hindi makahinga, bigla si Mia. Mas malapit na nga sila sa lagay nito. At mas nalalanghap na nga niya ang amoy nitong panlalaki na inaataking ang pang-amoy niya. Parang hindi ka komportable ah. It's okay. Kung hindi mo gustong makasama ako, ani nga ni Hugo. Bigla nang ma-start nga ang kotse. Ha? Hindi naman po sa ganun, ayos lang sa akin. Mahinhi naman ang sagot ni Mia. At napatungo na nga lamang. Walang lakas na tinignan nga siya pabalik nang paanda rin nga ang pick-up. Sa biyahe ay sa labas na nga lamang nakatingin si Mia. Kahit na nakakangawit na talaga, ay hindi talaga siya tumingin sa side ni Hugo. Napatuwid na nga lamang siya ng pag-upo nang marinig ang tawa ni Hugo. So, saan ang pagiging palaban mo na nakita ko kanina? Hindi ka naman ganyan kanina. Natatawang saad nga ni Hugo. Tungkol nga po pala kanina. Pasensya na po talaga na tinawag ko kayong gusgusin. Ani na nga lamang ni Mia bigla.
Yun naman ang dapat na gawin niya. Nakakahiya naman kung may gusto pa siya sa sarili niyang amo habang nandito siya sa probinsya. Napangisi si Hugo. I don't actually mind. I wasn't offended at all. And are you sure? Na isa ka sa mga maid sa bahay namin? You don't look like one to me. And the way you speak, parang nagmula ka sa mayamang angkan. Naiiling nga na sabi nito, pero may bahid pa rin ang ngisi sa labi. Tsaka, iba ka rin kumilos. Napakapino. Dagdag pa nga ng lalaki. Namilog ng bahagya ang mga mata ni Mia. Hindi niya inakalang mahalata pa yun ni Hugo. He's really an observant. Sa sandaling pagtatagpo nga ng landas nila, talagang napansin niya ang mga yun. Napalunok na nga lamang siya. Ganito lang po talaga ako, sir. Nakuha ko lang sa dati kong amo. Palusot na nga lamang ni Mia. At medyo sumiga na nga ang kanyang pananalita. Tumango na nga lamang si Hugo. Mukha namang convinced siya. At hindi na nga nagtanong pa tungkol sa paraan ng pagkilos niya. Ilang saglit lang ay naging malubak na nga ang dinaraanan nila. Hanggang sa narating na nga nilang bukid. Malayo pa lang ay maririnig na nga ang ingay ng mga tao doon. Sa gitna doon ay tila isang bahay kung saan naglalabas-masok na ang mga kababaihan para maglabas ang mga pagkain sa pahabang lamesa. We're here, imporma nga ni Hugo kay Mia bago sila lumabas ng kotse. Kinuha nga ni Hugo kay Mia ang nilaw ng pagkain na hawak ng dalaga bago sila naglakad papunta sa mga to. Na-overwhelm bigla si Mia sa dami ng tao doon. Nagkakasiyahan din sila dahil may video pa talaga. Nakainom na nga ang ilang kalalakihang hiwalay ang mesa. Nandito si Kuya Hugo! May nanakbong batang lalaki sa direksyon nga nila, pero nakangiting sinalubong nga ng yakap si Hugo. Si Hugo naman ginulo ang buhok ng bata. Kamusta ka na, Toy? Tanong nga ni Hugo na nakangiti sa bata. Ayos lang po, good boy ako kay nanay lagi. Yung promise niyo po sa akin mga kabayo tayo tuloy po ba? Inosenteng tanong nga ng batang si Totoy. Of course, tuloy yun. Pero titignan ko pa kung hindi na ako busy sa susunod na araw. Nangislap nga ang mga mata ni Totoy. Yay! Dumapo nga ang tingin nito kay Mia. Sino po ikaw? Tanong nga ng cute na bata. Akmang sasagot na nga si Mia pero may narinig na nga silang babaeng tinatawag ang pangalan ni Hugo. Pinapapunta na nga sila sa pagbara kumain. Asikaso sila dito at halatang mahal nila si Hugo bilang amo. Nanakbo na nga rin papalayo si Totoy kasama nga ng ibang bata na naroon. Nay Delia, namiss ko na ang luto mo. Ani nga ni Hugo sa babaeng may katandaan na nga. Nakaakbay na nga ito ngayon sa balikat ng babae. Hinampas naman siya ni Nanay Delia sa balikat. Naku, puro pagkain na lang ang nasa isip mo. Pinanikitan nga niya ng mata si Hugo na siyang ikinahalakhak naman ng huli. O siya, magpakasasa ka na sa mga paborito mong pagkain riyan at may asikasuhin lang ako sa loob. Umalis nga rin kaagad ang matanda. Sir Hugo, hindi mo naman sinabing may dadalhin ka ngayong chicks mo. Natatandaan ko, iba yung dinala mo kahapon dito Umalingaw-ngaw nga ang boses ng isang lalaking nasa kabilang mesa kung saan ang mga umiinom. Halatang may tama na ngang lalaki dahil pipikit-pikit na nga ito. Namula si Mia nang mapagtanto ang sinabi ng lalaki. Mukhang napagkamalan nga siyang girlfriend ni Hugo. Nako, hindi po. Hindi natuloy ni Mia ang dapat na sasabihin nang bigla siyang hinapit ni Hugo sa bewang. Nako, wag niyo namang sisiraan ang future girlfriend ko. Kapag ito naniwala, babawiin ko ang isang case ng alak na pinangako ko. Sagot nga ni Hugo sa mapaglarong tono. Gulat na tumingala si Mia kay Hugo. Nagtatanong ang mga mata niya kung bakit ganun ang sinagot niya sa lalaki. Napaigtad na nga lamang siya nang marinig ang hiyawan ng mga kalalakihan na parabang natuwa sila sa naging sagot ni Hugo. Future girlfriend? Ang hina mo naman, sir. Kinakalawang na ang manok ko. Nasa na ang Sir Hugo na kilala naming matinik sa chicks? Humulakak na nga lamang si Hugo at nahiya na nga lamang nang tuluyan si Mia.
Saka nga siya natauhan ng inilapag nga ni Hugo ang bilao sa mesa. Mukhang nahihiya si Miss Beautiful ah. Pakilala mo naman kami, sir. Huwag kang mag-alala, miss. Harmless kaming lahat dito. Malakas ka na sa amin kasi magiging girlfriend ka na ni Sir Hugo. Sabi pa nga ng isang astigin ng lalaki. Natatawang bumali nga si Hugo kay Mia. Huwag niyo akong pangunahan. May sarili akong diskarte para mapasagot siya. Yan, ganyan dapat. Dahil dyan, kailangang tumagay ka. Pampalakas loob. Inalok nga si Hugo ng alak na kaagad naman itong ininom. At napuno na naman ng hiyawan ng mga kalalakihan. Hiyang-hiya si Mia doon dahil talagang ipinagpipilitan nga nilang magiging girlfriend nga siya ni Hugo. Pero ang lalaki naman kasi, hindi man lamang pinapabulaanan ng sinasabi ng iba, talagang sinasakyan pa ang trip nila. Nawala lamang ang atensyon ni Mia doon nang hinila siya ni Ayana papunta sa kabilang lamesa at inayang kumain. Si Ayana lang yata ang parang kaedaran niyang nandoon kaya nakapagpalagayan kaagad niya ng loob. Makwento kasi ito at nakaka-relate naman siya dito. Ngayon ay kumakain na nga sila ng kakanin. Nasasarapan nga si Mia dito lalo na sa bibingka nga na si Delia daw ang gumawa. Nakakakilig talaga kayo ni Sir Hugo. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Parang ayaw kanyang mawala sa paningin niya. Tignan mo dali. Aya nga ni Ayana at parang inasinang bulate nga na niyugyug pa nga ang braso niya. Hindi makapaniwala si Mia sa sinasabi nito kaya tinapunan niya ng tingin si Hugo at namulanan naman siya. Tama nga si Ayana. Iba kung makatingin sa kanya si Hugo ngayon. Malagkit at sapat na yon para pabilisin ang pagtibok ng puso niya. Napainom tuloy siya ng juice. Naku, ngayon ko lang nakitang ganyan si Sir Hugo. Marami namang nalilink na babae sa kanya dito pero hindi siya yung ganyan na para bang ayaw niyang mawala sa paningin niya yung babae na gusto niya. Naku, confirmed. Iba ka, friend. Halakhak pa nga ni Ayana. Nagkakamali ka nang iniisip. At saka hindi pwede yun kasi amo ko siya. Nagtatrabaho ako sa mansyon nila bilang kasambahay. Umiwas nga siya ng tingin kay Ayana. Suminghap ito. Seryoso? Hindi ka mukhang kasambahay, ang ganda-ganda mo kaya tsaka ang kinis mo. Napangiti lang naman si Mia at hindi na nagsalita pa tungkol doon. Habang tumatagal paminsan-minsan nga niyang tinitignan ang direksyon ni Hugo at napapasinghap na nga lamang siya dahil nagtatama nga talaga ang paningin nila. Para bang hindi na nga ito kumukurap na tumititig nga sa kanya. Nang mas lumalim na nga ang gabi, ay napansin ni Mia na tumayo na nga si Hugo sa pwesto nito. Kaagad namang naalarma si Mia dahil halatang may tama na nga ito ng alak. Namumula na nga ang mukha pababa sa leeg nito. Sa pag-aalala nga niya rito ay namalaya na nga lamang ni Mia ang sariling naglakad nga sa direksyon nito at inalalayan nga ito dahil parang matutumba na nga. Hinawakan niya ito sa bewang para makatayo ng maayos. Tumba na rin ang ilang kainuman nito. Kaya mo pa bang maglakad? Tanong nga ni Mia dito. Amoy na amoy niya ang alak kay Hugo pero hindi makatakas sa pangamoy niyang panglalaking amoy nito na napakabango na mas lalong nagpagwapo sa kanya. Ngumisi lamang si Hugo at lalong nanliit ang mata nitong halatang inaantok na. Of course. Kaya ko pang magmaneho, huwag kang magalala. Hindi ka mapapahamak pagdating sa akin. Sagot nga nito bago balingan nga ang mga pagbagsak nga niyang kainuman. Paano? Sinusundo na ako ni Mrs. Mauna na ako Malokong hayag nga niya sa mga ito pero mga wala namang pakialam kasi tulog na nga. Namilog lamang ang mamata ni Mia. Kanina ay future girlfriend tapos ngayon Mrs. na. Lasing na nga talaga ang lalaki. Habang inaalalayan nga niya itong maglakad, nang maayos ay nagpaalam na nga siya sa iba doon. Nang narating nila kung saan nakapark ang kotse, ay para bang batang mas dumikit si Hugo kay Mia. Ang bango mo. I'm addicted to your smell already. Ani nga ni Hugo sa leeg ni Mia at napalakhak pa nga. Ano ba? Sigurado ka bang kaya mong magmaneho Lasing ka na ata talaga Inilayo nga ni Mia ng kaunti ang leg niya dito dahil nakikiliti na nga siya
sa hininga nito. Of course, pabababain ko lang tong kaunti yung tama ko. Anito at sinigurado nga. I'll just hug you and I'll be fine. Saad pa nga ng matipunong si Hugo. Kailangan ba yun? Sa loob na lang tayo ng kotse para mas komportable. No, gusto ko sa'yo. Saad nga ni Hugo na para bang batang nagmamaktol. Masinigpitan pa nga niya ang kapit nito kay Mia. Napabuga na nga lamang ng hangin si Mia. Kahit may kaunting inis, hindi maiwasang mapangiti ng kaunti. She find Hugo so adorable right now. Ang laki-laking tao, pero ang cute pag nagpapa-baby. Wala na nga siyang nagawa pa, kundi ang yakapin nga ito habang namamahinga ang ulo sa gilid ng kanyang leeg. Hinaplos-haplos niya ang ulo nito at minamasahe yun na para bang sapat na yun para mawalan nga siya ng tama. Tahimik lang sila ng ilang minuto, pero si Hugo rin ang bumasag ng katahimikan na yun. I'm serious. Sabi pa nga ni Hugo na siyang ikinakunot nga ng noon ni Mia. Ano naman kaya ang gusto nitong sabihin? Ha? Saan? Sa sinabi ko kanina na hindi yun joke. I really like you to be my girlfriend. Pero mas maganda kung asawa na lang. Sagot nga ni Hugo. Sira ka talaga. Alam mo lasing ka lang eh. Kakikilala lang natin tapos kung ano-ano nang sinasabi mo dyan. Naparolyo nga si Mia ng mga mata. Siguro nga lasing ako. Pero hindi ko may deny yung fact na talaga namang attracted ako sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na ikaw na yon. Ang babaeng gusto kong makapiling habang buhay. Litanya pa nga at banat nga ni Hugo. Saka mo na sabihin sa akin yan kapag hindi ka na nakainom. Pambabali wala naman ni Mia. Sa saad nito. Ano, okay ka na? Pwede na ba tayong umalis? Ikinalas na nga niya ang yakap niya dito kahit labag nga sa loob ni Hugo at gusto pa nga niya ng yakap ng babae. Kunot ang noon ni Hugo na tinignan si Mia sa mga mata. Bakit ba hindi mo ako paniwalaan? Hindi naman ako naglolo ko ah. Hindi ako nagjo-joke. Tumitig si Mia kay Hugo. Gwapong-gwapo talagang lalaki. Mukhang masungit dahil sa makapal nitong kilay at nangungusap na mata at hulmadong panga. Matangos din ang ilong at malalantik ang pilik mata. Ang labing manipis na parang mansana sa pula ay tila hinahalina na tikman yun. Umiwas na nga lamang si Mia nang tingin sa kanya dahil na-attract na rin talaga siya. At talaga namang baka hindi niya mapigilan ang kanyang sarili kung ano-ano na nga lang naiisip niya. Hinila niya si Hugo sa loob ng pick-up. Ipinagpapasalamat na nga lamang niya na nagpahila ito kahit papaano. Para namang nahimasmasan na ito. Halatang kaya pa nga niyang mag-drive sa lagay niya. Bumuga muna ng hangin si Hugo bago nga niya sinulyapan si Mia. Parang may gusto pa nga itong sabihin pero hindi na nga lamang niya itinuloy pa. Makailang minuto na nga lamang ang lumipas, ay in-start na nga niya ang sasakyan at pinatakbo na nga papalayo doon. Kinabukasan, inutusan nga ni Imelda si Mia na ihain nga ang sopas para kay Hugo. Late itong gumising dahil nga may hangover. Halatang masakit ang ulo niya dahil hinihilot pa nga nito ang sentido. Ikaw nang bahala kay Sir Hugo, Sandy. Mamamalengke lang kami ni Lydia. Naubos na kasi ang stock sa ref eh. Paalam nga ni Imelda. Tumango na nga lamang si Mia kahit pa hindi nga niya talaga gusto ang ideyang maiwan nga kasama si Hugo. Wala naman siyang ibang choice. Sige po, mag-ingat po kayong dalawa ni Lydia ha. Sige, pakilinis na nga lang din ang kwarto ni Sir Hugo dahil yun na lang ang hindi nalinisan eh. Late ba naman kasing magising ang batang yun dahil sa hangover. Dagdag pa nga nabilin nga ng isa sa mga kasambahay. Makailang minuto lamang ay umalis na nga sila Imelda kasama si Lydia para mamalengke. Ngayon ay inihahangon na nga ni Sandy ang sopas na naluto sa isang mangkok para kay Hugo. Kaagad niya yung sinerve sa lamesa. Hindi niya tinangkapang lingunin si Hugo dahil natetense na nga siya. Kita nga niya sa kanyang peripheral vision na sinusundan nga rin siya ng titig nito. Naiilang nga talaga siya. Maglilinis na ako sa taas ha.
Paalam nga niya dito at mga alis na nga nang maramdaman nga niyang mainit na palad ni Hugo sa kanyang pulsuhan. Parang may kung anong kuryenteng dumali sa ugat niya dahil doon. Just stay here. Maupo ka at saluhan mo akong kumain. Saad pa nga ng lalaki at biglang tumayo. Kumuha nga ito ng isa pang mangkok at naglagay nga rin doon ng sopas bago sinerve yun sa mesa sa mismong tabi ng sa kanya. Hindi ako nagugutom. Saad naman ni Mia. Wala na siyang pakialam kung amo niya ito basta tatanggihan niya. Pipigilan niya na mahulog dito. Pero napahiya siya nang biglang kumalam ang sikmura niya. Hindi pa kasi talaga siya kumakain dahil na-late nga rin siya nang bumangon. Mabuti na lang at mabait nga si Imelda at hindi siya pinagalitan. Napatawa si Hugo. Hindi gutom ah. Namula na nga lamang si Mia bago na pangusong na upo sa tabi nito. Nagdikit ang kanilang braso at tila napasok nga si Mia doon pero wala naman siyang nagawa. Alangan namang lumayo siya. Pakakalain pa nga ni Hugo na nandidiri siya rito. Kumain na nga lamang sila pareho nang walang nagsasalita sa kanila. Nang natapos sila ay napatingin nga si Mia kay Hugo. Masakit pa ba ang ulo mo? Gusto mong mainom ng gamot? Tumango nga si Hugo pero may kung anong kislap sa mga mata niya habang nakatitig kay Mia. Nang tumayo ito at kumuha nga ng gamot at panibagong isang baso ng tubig. Kaagad nga niyang ibinigay yon kay Hugo na kaagad naman niyang ininom. Thank you, ma'am. Mapaglarong sabi pa nga ni Hugo. Huwag mo nga akong tawaging ma'am. Ikaw ang boss dito, hindi ako. Sagot nga ni Mia. Well, from now on, I'll consider you as my boss because I'm going to court you. Ikaw lang ang susundin ko. Saad pa nga ni Hugo. Kailan pa ako pumayag na ligawan mo ko? Gulantang nga na tanong ni Mia. Sa naalala niya wala naman silang naging usapan kagabing ganun. Kumunot ang noon ni Hugo. I remember what I said last night. I already announced to everyone that you are my future girlfriend. So, I'm going to court you. Liligawan kita, Mia. Napamaang na nga lamang si Mia. Talagang naalala niya pa yun sa kabila ng kalasingan niya. Hindi tuloy siya makabuelo nang isasagot kay Hugo dahil totoo naman na sinabi niya yon. Ngayon, hindi na ako nakainom. So I'm free to say everything that I want to say to you. Para maniwala ka na hindi lang to dala ng alak. I'm just letting out my thoughts about you. Is there something wrong with that? Taas kilay pa nga na tanong nga ng lalaki. Parang ang bilis naman yata. Ani nga ni Mia sabay kagat nga ng iba pang labi at napakamot pa nga siya ng leeg niya. Oh yeah? Pasensya ka na kung nabibilisan ka. Pero naniniwala kasi ako na na-love at first sight ako sa'yo. Totoo yun. At wala naman din sa bilis yun eh. And I just want you to know na yung intentions ko, pure. I'm sincere. Gusto kitang maging nobya, Sandy. Saad nga ng lalaki na tila nangihina nga ang boses. Kakikilala pa lang natin ah. Saad naman ni Mia. At sa isip-isip nga nito, hindi nga nito alam ang totoong pagkatao ni Sandy. Hindi nga nito alam na ang totoong pangalan niya ay Mia. At hindi nito alam na merong nagbabadya nga na maaaring hindi maganda na mangyari kay Mia. Is that what you're worrying? We have a lifetime ahead of us. You can ask me anything if you want. Sasagutin ko naman ng tapat eh. Pero ikaw, it's up to you. Kung gusto mong mag-share ng tungkol sa'yo, gusto pa rin naman kita kahit ano o sino ka pa. Bumuntong hininga ito sabay sabing, I know, masyadong mabilis, pero bibigyan naman kita ng sapat na space and time para pag-isipan to at damhin kung totoo nga bang nararamdaman ko. Hindi maiwasan nga ni Mia na mapatitig nga kay Hugo ng matagal. Aaminin niya sa sarili niya na hindi pa nga siya handa sa bagay na yon. At kung kikilalanin nga nila ang bawat isa, magiging isang malaking hakbang yon para sa kanya. Kasalukuyan palang inaayos ng Kuya Casper niya ang gulo sa kanilang kumpanya, ang gulo sa kanilang pamilya. She has so many things in mind right now. At ang pag-ibig
ay ang kahuli-hulihang bagay na dapat nga niyang pagtuunan ng pansin. Kaya naman hindi na nga siya sumagot pa sa sinabi ni Hugo. Naiintindihan naman yun ng binata na hindi pa nga siya gaanong komportable na pag-usapan yun. Sa sumunod nga ng mga araw ay hindi na nga siya gaanong pinapansin ni Hugo. Pero kung minsan, tinatapunan lamang siya ng tingin nito pero hindi siya nilalapitan. Tinupad talaga nito ang sinabing bibigyan siya ng sapat na oras at space para mapag-isipan ang lahat ng sinabi nito. Sa ilang araw na pamamalagi ni Mia sa mansyon nila Hugo, ay nakabisado na nga niya ang routine ng lalaki. Talagang maaga nga ito laging gumigising para bisitahin ang plantation nila ng maaga at iba pang tanim. Malawak naman kasi ang hasyenda nila na pinangangasiwaan nga niya. Tumutulong din ito sa mga trabahador kaya naman natututukan nga niya ang negosyo nila. Sandy, ikaw nang sumama sa akin mamaya sa pamamalengke, si Lydia na lang ang utusan kong magluto mamaya para tanghalian na dadalhin sa sakahan. Paniguradong pagod ang magsasaka ngayon. Inutos nga ni Sir Hugo na damihan ng dadaling pagkain para sa kanila. Ani nga ng mayordoma na si Imelda. Tumangulang si Mia. Nag-tricycle sila papuntang palengke at hindi maiwasang mapangiti ni Mia. Of course, una niyang beses sumakay ng ganito. Mas napagmasdan din niya ang tanawin ngayon kumpara nung mga unang araw niya dito. Talagang ang masarap ang simoy ng hangin sa probinsya. Nang makarating nga sa palengke ay nalula nga si Mia sa dami ng tao. Maingay at nanunuot nga ang ilong niya sa amoy ng isda at karne. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiwi at makapakapit na nga lamang sa manggas ng damit ni Imelda. Dahil wala naman siyang alam, sa pamamalengke, nagpresenta na nga lamang siyang humawak ng bayong na pinagbibili nga ni Imelda. Mabuti na nga lamang at hindi siya nahalata masyado. Halos kilala nga si Imelda ng lahat ng mga nagtitinta doon. Kaya nakakakuha nga siya ng discount na talaga namang ikinamangha ni Mia. Parang sa pagiging kasambahay niya, despite of being mayaman, ay parang madaming nare-realize si Mia na may marami pala siyang namimiss sa buhay, sa realidad ng buhay dahil mayaman siya. Tila nag-e-enjoy na nga siya sa ginagawa niya ngayon. Mas nagiging meaningful ang kanyang buhay. At dahil din yun kay Hugo. Nang matapos sila ay may babaeng morena ang sumalubong ng yakap kay Imelda. Bigla na nga siyang nagulat. Nay Imelda, namiss ko po kayo. Sabi nga ng isang babae na may mahabang buhok at balingkinitang katawan. Maganda rin siya at may pagkasingkitang mga mata. Allison? Abay, nakakagulat ka namang bata ka, kailan ka pa dumating? Tanong nga ni Imelda sa tuwang-tuwang tono. Kahapon lang po, napabakasyon lang. Namiss ko na dito tsaka alam mo na po, may isang tao akong namimiss kaya napabalik po ako dito nang wala sa oras. Humagigik nga ito na may namumulang pisngi. Kamusta na po si Hugo? Tila excited pa nga na tanong nito. Umismid naman si Imelda. Talagang si Hugo pa ang dahilan ng pag-uwi mo Wala namang bago sa batang yun, ganun pa rin. Ganun talaga nay, pag umiibig na. Tumawa nga si Allison. Hindi maiwasang mapatitig ng matagal ni Mia kay Allison. Hindi naman siya ignorante o ano para hindi magets na may gusto nga ito kay Hugo. Sa kislap pa lang ng mga mata nito mahahalata mo na kaagad sa hindi malamang dahilan. Nanikip ang dibdib bigla ni Mia, saka alamang may gusto nga si Allison kay Hugo. Ano naman kaya ito? Hindi na siya sigurado. Sino siya, Nay? Napatingin nga si Allison bigla sa direksyon ni Mia. Anak ba ng kasosyo na sa negosyo nila Hugo? Mukhang mayaman Inglesera siguro. Hinampas nga ng mahina sa braso ni Imelda si Allison. Naiintindihan ka niyan. Siya si Sandy, kasambahay din kina Hugo. Bago lang siya. Kasambahay. Ano? Kasambahay? Hindi siya mukhang kasambahay, Nay. Mas bagay siyang model. Namimilog nga ang matang bulalas nga ni Allison. Puro ka talaga kalokohang bata ka. Alis na kami ni Sandy. Marami pang gawain sa mansyon. Napanguso lang si Allison. Mukhang may sasabihin pa siya kay Mia pero pinigilan na nga lamang niya ang sarili
at isang ngiti lang ang iginawad nga sa kanila. Ngumiti rin naman pabalik si Mia. Sa mansyon ay naging abala nga sila para sa paghahanda ng magiging tanghalian ng mga magsasaka ayon na nga rin sa bilin ni Hugo. Tumulong na nga rin si Mia kahit pa medyo distracted talaga siya sa nangyari kanina kahit hindi naman dapat. May gusto si Allison kay Hugo. Wala namang masama doon. Pero bakit bigla niyang ginagawang big deal? Bigla sa isipan niya. Dahil malapit lang naman ang sakahan, hindi na nga nagpasama pa si Mia kay Lydia. Nagtanong na nga lamang siya ng direksyon. Mabuti na lang at hindi siya nagkandaligaw-ligaw dahil nagkasalubong nga niya si Ayana. Hi friend, para sa mga magsasaka ba yan? Jolly nga na tanong ni Ayana. Tumango naman si Mia. Talaga? Akala ko may pinadala ng tanghalian sa kanila. Nakita ko si Allison na may dalang pagkain para sa kanila eh. Kumunat ang noon ni Mia sa narinig. Nauna nga si Allison kaysa sa kanya doon. Ganun ba? Oo, pero dalhin mo na lang yan doon para mas marami silang pagpipilian. Sasamahan sana kita papunta doon. Ang kaso, inutusan ako ni Mama eh. Sige na, bye na friend. Kumaway pa nga si Ayana bago ito naglakad papalayo sa kanya. Nang marating nga niyang sakahan ay tama nga si Ayana. Kumakain na nga ang mga magsasaka at nakasilong na nga sa kubo. At nandoon nga si Allison. Siya ang nagsiserve ng mga pagkain para sa magsasaka. Hindi nakita ni Mia si Hugo, kaya napaisip tuloy siya kung nasaan ba ito. Pero nawala ang atensyon niya. Iniisip nang marinig nga ang boses ni Totoy na tinatawag siya. Ate ganda! Ikaw nga! Tumakbo nga si Totoy sa direksyon ni Mia. Wow, pagkain po ba yan? Tulungan na po kita. Nagpresenta nga itong buhati ng ilang dala niya. Wala nang nagawa pa si Mia at ibinigay na nga lamang sa bata ang ibang dala. Kuya Hugo, nandito po si ate ganda. Napatingin nga ang mga magsasaka sa direksyon ni Mia. Pamilyar ang karamihan sa kanila dahil sila rin ang mga nakainuman ni Hugo nung isang gabi. Bakas na bakas nga ang tuwa sa mga mukha nila nang makita nila si Mia. Nako, ikaw pala yan. Halika, saluhan mo na kami dito, Neng. Sinay Delia nga ang siyang naghila nga kay Mia papunta sa mesa at pinaupo pa nga sa pahabang bangko. Ang dami nating pagkain ngayon ah. Nauna si Allison magdala ng pagkain pero siguradong kakain pa rin ng mga yan mamaya kaya sapat lang to sa lahat. Okay lang po ako. Dinala ko lang po naman yung mga pagkain kaya baka alis na rin po ako agad. Saan nga ni Mia? Nainilingan naman ni Nanay Delia. Hindi, sumalo ka na. Tapos na ang ibang kumain dahil nabusog na sa dala ni Allison. Pero si Hugo hindi pa tapos yun. Mamaya na lang daw siya kakain. Dumako nga ang tingin ni Mia kay Allison. Nakangiti lang ito habang pinagsisilbihan ng ilang magsasaka. Napaisip tuloy si Mia. Mukhang wife material to. Halatang sarap na sarap ang mga magsasaka sa luto niya at maasikaso rin. Nasaan po ba si Sir Hugo? Hindi na naiwasan pa ni Mia na magtanong. Nariyan lang yon. Nagpapahinga. Oh, ayan na pala siya. Halika na rito, Sir Hugo. Saluhan mo na sila dito at kumain na rin. Hindi pa kumakain tong sina Allison at... Ano nga ulit pangalan mo, Iha? Sandy po. Oo, si Sandy. O siya, tawagin niyo na lang ako kapag tapos na kayo, ha? Tumangulang naman si Mia. Nakangising pumunta nga sa mesa si Hugo. Kay Mia lang ito nakatingin na para bang wala na nga siyang ibang nakikita. At manguupo na nga sana siya sa tabi ni Mia, pero bigla naman siyang hinila ni Allison sa tabi nito. Bakit ang tagal mo? Puro paborito mo pa naman tong mga dala ko. Hindi ka na nakasabay sa kanila, mabuti na lang. Nagtira ko para sa'yo. Ani nga ni Allison, nakaagad na nag-serve nga ng pagkain ni Hugo. O ayan, chicken curry, magsawa ka sa paborito mong ulam. Hagik-gik pa nga nito. Sumulyap si Hugo sa direksyon nga ni Mia. Paano ba naman kasi? Parehas na chicken curry ang dala nila. Si Imelda naman ang nag-prepare nun. Wala siyang alam na paborito pala yun ni Hugo. Pero mukhang may etsipwera lang ang luto ni Imelda para kay Hugo dahil mukhang ang luto ni Allison ang kakainin nito. Wait, pinigilan nga ni Hugo ang dapat na pagsiserve ni Allison ng ulam sa plato nito. Bumahas sa mukha ni Allison ang pagtataka. I'll eat that instead.
Kinuha nga nito biglang chicken curry kay Mia. Teka lang. Apela naman ni Mia, pero huli na. Talagang inilagay na nga nito sa plato at nilantakan na nga ni Hugo yon. Napatingin tuloy siya kay Allison. Tiim na nga ang mga labi nito. Wala man reaksyon na mababasa sa muka, pero halatang napahiya nga sa ginawa ni Hugo. Pero kaagad ding nakabawi si Allison. Kung gusto mo ng pang-dessert, Hugo, may ginataang bilo-bilo ako dito. Alok nga nito sa isa pang mangkok kung saan nga nakalagay ang pagkain. Iuwi ko na lang. I'll eat it in the house. Hindi ko mauubos lahat ng yan ngayon. Sagot nga ni Hugo bago magpatuloy na kumain. Nabura na nga ang ngiti ni Allison. Gustuhin mang suwayin nga ni Mia si Hugo. Wala naman sa lugar na gawin yun. Nagsimula na nga lang siyang kumain. Yan lang ba ang kakainin mo? Tanong bigla ni Hugo kay Mia. Ha? Oo, ayos na ako dito. Naglagay nga bigla ng ulam si Hugo sa plato ni Mia. Eat more. Hindi ko kayang ubusin yan. Asik naman ni Mia. Ngumisi lang si Hugo na siyang ikinapulangan ng mukha ni Mia. Samantala si Allison naman ay nakatiimbagang na nakamasid nga sa kanilang dalawa. Pero hindi nakatakas sa paningin ni Mia ang pagsama ng tingin niya sa kanya. Makulit si Hugo habang kumakain sila. Panayang pahaging nga niya kay Mia tungkol sa panliligaw nito kuno sa kanya. Si Allison naman ay tila hindi na nga makanguya pero pilit na ipinapakitang ayos lamang siya. Nang matapos nga silang kumain ay tumulong na nga lang si Mia sa pagliligpit ng pinagkainan. Si Hugo bumalik na nga sa mga magsasakay sa ilalim nga ng punong mangga. Sina Mia at Allison na nga lamang ang naiwan sa kubo. Ganon talaga si Hugo. Maloko talaga pero mabait naman kaya pagpasensyahan mo na lang. Panimula nga ni Allison sa kanya. Napatingin naman si Mia kay Allison na may bahid ng pagtataka sa mukha niya. Hindi naman niya kasi alam kung bakit bigla na lamang niya inopen ang topic na yon. Ayos lang naman. Sagot na nga lamang niya. Kilalang kilala ko na yon. Pati likaw ng bitukan niya alam ko na. Tumango na nga lamang muli si Mia. Kinuha niya ang sponge para sana sabunin na nga ang mga plato pero pinigil nga siya bigla ni Allison. Teka, hindi mo pa pwedeng sabunan yan. Hindi pa nabanlawan. Tumawa nga ito. Kasambahay ka ba talaga? Simpleng paghuhugas lang ng pinggan hindi mo pa alam. Dagdag nga ni Allison kay Mia pero tumatawa pa rin. Tila na estatwa naman si Mia. Inaamin niyang napahiya siya doon. Wala naman kasi talaga siyang alam. Sa paghuhugas ng pinggan, sa paglilinis at pagpupunas nga siya, itinotoka palagi ni Imelda at hindi masyadong pinagkikilos nga sa kusina. Ganon din si Lydia sa kanya. Kaya hindi niya masisisi si Allison ngayon kung bakit napunan niya yun. Sorry. Binitawan nga niya ang sponge at tumikim. Kung gusto mo bumalik ka na lang sa mansyon. Pasensya na sa word pero nakakasagabal ka lang dito eh. Pwedeng isabay na lang kay Hugo itong mga dinala mong plato at saka mas sanay akong magkikilos mag-isa. Dagdag nga nito, pero nakangiti pa rin. Kumuyom nga ng kamay si Mia ng patago dahil mukha itong anghel at ngingiti-ngiti lang pero may pagkamaldita rin pala. Na-offend siya. Hindi niya idedena yun pero tama naman siya. Magiging sagabal lang siya dito kasi wala naman talaga siyang alam sa paghuhugas ng pinggan at gawaing bahay. Sa huli, napagtanto na nga lamang niya. Nagpunas na nga lamang ng kamay at tinalikuran na nga si Allison. At naisipang umalis na nga. Inaamin niyang nainis talaga siya kay Allison. Prangka itong magsalita kahit pa patawa lang naman ang tono. Mukhang wala lang naman yun sa kanya pero para kay Mia nakaka-offend yun . Naglakad na nga siya papalayo sa kubo nang biglang may mainit na palad ang pumigil sa kanya. Kumunot ang noon niya nang makitang si Hugo yon. Ngayon niya lang napagmasdan ang itsura nito. Namumula na nga ang mukha nito at maputik nga ang damit at pantalon. Pero hindi naman niya nakabawas sa kagwapuhan nito kahit pawisan pa siya. Sir Hugo? Bakit po? Takang tanong nga lang niya. Ihatid na kita.
Anito sa seryosong tono. And please, drop the sir, just call me by my name. Kaga dumiling si Mia. Hindi na, kaya ko naman eh. Kabisado ko ng daan. Malapit lang naman at saka hindi pwedeng hindi kita tawagin sir. Boss pa rin kita. Then as your boss, inuutusan kita na huwag tawagin akong sir. Or else, ipa-fire kita. Hindi makapaniwalang tinapunan nga ng tingin ni Mia si Hugo. Alam mo, ang dami mong alam. Saad na nga lamang ng babae. Napangisi si Hugo. Of course, sa'yo lang ako ganito. Ikaw ang magiging girlfriend ko eh. Anong konik? Nagtaas siya ng kilay. Ewan ko sa'yo, mainit na. Alis na ako. Nagpatuloy na nga siya sa paglalakad. Pero kaagad namang humabol si Hugo. Ihatid na kita. Wait babe. Parang nagpantig naman ang tenga ni Mia sa tinawag nga sa kanya ni Hugo. Pero hindi siya tumigil at nagpatuloy nga sa paglalakad. Ang kaso, mas mahahaba ang bias ni Hugo kaya naabutan siya nito kaagad. Bumalik ka na nga lang dun. Inis nga na asik ni Mia. Nope. I said what I said, ihahatid na kita. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi na nga. Si Allison baka hinahanap ka na noon. Sa kanya ka na lang bumalik. Hindi alam ni Mia kung bakit bigla nga niyang nasali si Allison sa usapan. Pero kaakibat nga ng mga salitang binitawan niya ay pait na hindi niya alam kung saan nagmula. Wait, are you jealous of Allison? Tanong nga ni Hugo na siyang ikinatigil na nga sa paglalakad ni Mia. Tila nag-init nga ang mukha niya sa akusa ni Hugo bigla. Ang kapal mo naman? Anong selos-selos yung pinagsasasabi mo? You're out of your mind. And aside from that, I don't like you at all. So stop with your delusions. Ayan na nga. At napa-Ingles na nga na naman siya kahit pa sinabi na nga niya sa sariling huwag mag-i-Ingles masyado dahil baka mahalatang anak mayaman siya. Masisira lang ang disguise niya. Pero nainis nga siya bigla. Hindi naman siya nagsiselos. Hindi. Wala siyang gusto kay Hugo para magselos. Nagtaas nga ng kamay si Hugo na para bang sumusuko na nga. Sa katarayan ng babae, natatawa pa rin siya kahit na parang umuusok na nga ang butas ng ilong ni Mia, si Ines. Okay, easy. Hindi ka nagsiselos, fine. Alam mo na nga asar ka ni Hindi ka naman mukhang seryoso. Napailing nga ito. Of course I'm serious. Tignan mo pa ang ginagawa ko ng malapitan. Biglang ang inilapit nga ng lalaki ang kanyang mukha kay Mia. Kumabog ng sobrang bilis ang puso ni Mia para mapagtakpan ang pamumula ng pisngi at itinulak na nga niya ang mukha ni Hugo. Lumayo ka nga sa akin. Naalibad ba rin ako sa pagbumukha mo eh. Sa gwapo kong to? Naalibad ba rin ka? You're really one of a kind, babe. Tigilan mo nga ako sa pagtawag ng babe. I'll call you anything I want. Remember, I'm still your boss. Sagot nga ni Hugo. Tila naubusan naman ang sasabihin si Mia. Mangalis na nga ulit pero pinigil na naman siya ni Hugo. Hindi mo talaga ako tatantanan? Napatawa nga ang lalaki. Alam mo high blood ka masyado sa akin. But fine, I'll let you be. And one condition. Napataas nga ng kilay ang babae. Sabay tanong nga nito. At ano naman yun, Aber? Mag-date tayo bukas. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Mia. Nasisiraan ka na talaga ng ulo, no? Okay, I'll take that as a yes. Balik na ako doon. See you tomorrow, babe. Kumaway na nga si Hugo at biglang nanakbo nga. Papalayo at bumalik nga sa mga magsasaka. Wala na ring nagawa pa si Mia kundi ang panoorin na nga lamang ang likuran nito. Hindi naman sigurado kung seryoso nga doon. Nabulong nga niya sa sarili nang maalala nga ang huling sinabi nito. Pero yun ang akala niya. Dahil kinabukasan habang busy nga si Mia sa pagpupunas ng vase, nagulat nga siya nang makitang nasa mansyon pa nga si Hugo. Lagi itong maaga para bumisita sa farm. At minsan, hindi nga niya ito naaabutan sa mansyon. Pero nang makita niya ito ay tila ba iba ang kasuotan niya ngayon. Nagtaka na nga lamang si Mia. Naka-polo shirt kasi ito, kulay navy blue at pantalon. Hindi yung usual na sinusuot nga nito na pang farm. Nakaputing sneakers din siya. Umalingasaw nga ang pabango niya na may halong natural na amoy nito. Bakit hindi ka pa ready?
Tanong pa nga ni Hugo kay Mia. Kumunot naman ang noon ni Mia. Ha? Bakit? May pupuntahan ba tayo? Have you forgotten what I told you yesterday? Magde-date tayo ngayon. Namilog ang mga mata niya. Ano? Seryoso ka dun? Of course. Mukha ba akong nagjo-joke? Come on babe, I'll wait for you here. I'll give you 5 minutes to prepare. Ha? Teka, may ginagawa pa ako eh. Asik ka ng babae. Huwag mo nang asikasuhin yan. Kinausap ko na si Lydia tungkol dyan. At mga alma pa nga sana si Mia pero dumating bigla si Lydia na may multong ngiti sa labi. Sige na, mag-date na kayo ni Sir Hugo. Ako nang bahala dyan. Ani nga ni Lydia bago agawin nga ang pamunas. Kay Mia, ipinagtulakan pa nga siya nito papasok sa kwarto para makapag-ready na ito. Wala na ngang nagawa pa si Mia pagkatapos nga niyang maligo at nagsuot na nga siya ng isang puting bestida na umaabot nga ang ngalaylayan sa taas ng kanyang tuhod. Bumagay ang kulay noon sa kutis niya. Sa mukha ay tanging pulbo lamang ang inilagay niya at pagkatapos nun ay ready na nga, to go na nga siya. Napatayo pa nga sa kinaupo ang safa si Hugo. Nang makita siya, isang ngiti ang naglaro sa mga labi habang nakamasid nga sa bawat galaw niya. Damn, you look so perfect. Bulong nga nito pero hindi nakatakas sa pandinig ni Mia. Tara na nga. Ani na nga lamang nito bago na una na ngang lumabas ang bahay. Sumakay ulit sila sa pick-up ni Hugo. Walang alam si Mia kung saan nga sila pupunta at hindi na nga siya nagtangkang magtanong pa dahil naiilang nga siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Hugo. Hindi kasi nagiging normal ang bilis ng pagtibok ng puso niya sa tuwing sinusulyapan nga siya ng mapaglaro at mapang-akit na mata ni Hugo. Dinala nga siya ni Hugo sa Jollibee. Never pang nakakain si Mia sa ganitong fast food restaurant. Hindi naman kasi ganito ang usual na kinakainan ng pamilya noon. But as soon as they're already inside, napansin ni Mia na mostly batang naroon. Sumulyap siya kay Hugo. Don't look at me like that. Hindi lang bata ang pwedeng kumain dito. Masarap ang chicken nila dito, gutom na nga rin ako eh. Defensive na saad nga ni Hugo. Napangisi tuloy si Mia. Wala naman akong sinasabi ah. Umorder na nga sila dahil marami ang tao. Nakipila nga sila. Hindi tuloy maiwasan ni Mia ang mamangha kasi syempre first time niya. Nang maka-order na nga sila mabuti na lang ay nakahanap pa nga sila ng maupuan. Nang magsimula na nga silang kumain, ganado tuloy si Mia. Ang sarap na ito ah. Bulong pa nga nito sa kanyang sarili nang matikman nga ang Chicken Joy. Halos kapareha lang naman ang lasa sa mamahaling restaurant na pinupuntahan nga nila ng pamilya niya noon. Sabi ko sa iyo eh, Jollibee's the best. Bulong pa nga ni Hugo. Napatitig nga si Mia sa kanya ng matagal. Parang bata si Hugo ngayon pero ang gwapo pa rin. Napangiti si Mia. Hindi niya alam na may ganito palang side si Hugo. Pagkatapos nga nilang kumain, nagpunta naman sila sa Centro Mall. Hindi siya kagaya ng ibang mall sa syudad na malaki, pero kompleto naman ang mabibili. Magaganda rin ang damit na tinda, kaya napatingin-tingin tuloy si Mia. Kung may sapat lang siyang pera, baka binili na nga niya lahat ng iyon. Ang kaso, wala naman at hindi rin ibinigay ni Kuya Casper ang cards niya kasi mahirap na nga dahil baka matris pa nga ng mga kaaway nila sa negosyo. You like that? Halos napaigtad nga si Mia nang humaplos nga ang mainit na hininga ni Hugo sa gilid ng leeg niya. Magkalapit na nga lang ang kanilang mga muka dahil talagang umuklo ang lalaki para makita ang tinitignan nga niyang damit. Namula siya bigla. Hindi, tinitignan ko lang naman. Sagot naman ni Mia at pasimpleng lumayo pero hindi pa man niya nagagawa yun nang hinawakan nga siya bigla ni Hugo sa bewang. Yun pala ay may biglang dumaang staff sa mall na nag-aayos ng damit. Dumaan nga ito kaya muntikan ngang mahagip ang babae kundi lang naging mabilis nga si Hugo sa pagsalo nga kay Mia. Ayos lang ako Hugo. Pagpapakalma nga niya sa binata. No, hindi man lamang nag-excuse. Where is his manners? Ano ba ako malma ka nga? Ani nga ni Mia ulit pero hindi nga natinag si Hugo. Talagang matigas pa rin ang ekspresyon sa mukha na nakatingin sa staff na ngayon ay yukong-yuko na. Nakakahiya naman kung bigla silang makatawag ng pansin. Kaya ginawa nga ni Mia
ang hindi niya inakala. Hinaplos nga niya ang dibdib ni Hugo na para bang pinapakalma ito saka bumulong ng, "Tama na babe, ayos lang ako, hindi mo kailangan magalit." At sa isang iglap naging maamo ang ekspresyon sa mukha ni Hugo. Napalunok pa nga ito na sumulyap kay Mia at nagniningning nga ang mga mata habang distracted pa nga si Hugo. Hinila na nga siya ni Mia papalayo doon. Nang makalayo nga sila ay umandar na naman ang pagiging maloko ni Hugo. "Narinig ko yun. Tinawag mo akong babe?" Ani nga ni Hugo na may mapang-asar na tono. "Sinabi ko lang yon kasi ayaw mong kumalma kanina." "Whatever babe, kahit ano pang rason mo, babe pa rin ang tawag mo sa akin kanina." Wala na ngang nagawa pa si Mia kundi hayaan na nga lamang si Hugo sa gusto nga nitong itawag sa kanya. Hindi na nga rin naman niya ito mapipigilan. Nag-enjoy na nga rin naman siya sa date nila kuno ni Hugo kahit puro pang-aasar nga lang ito sa kanya. Hindi siya bored man lang. Nang nakauwi nga sila bandang hapon nagulat si Mia nang makita nga na nasa mansyon pala si Allison. Hinihintay nga si Hugo. Nang dumako ang paningin nga nito kay Mia, habang hindi nakatingin si Hugo tila naningkit nga ang mata nito. Hindi tuloy alam ni Mia kung namamalik mata lang ito. "I'll just go upstairs, babe." Ani nga ni Hugo sa babae na para bang bula si Allison na nilagpasan lang niya. Para nga itong estatwa sa kanyang kinauupuan dahil tinawag nga ni Hugo na babe si Mia. Ang kasambahay niya? Mukhang kanina pa nga si Allison nagtataka. Nang nasa taas na nga ito ay lumapit nga si Allison kay Mia. "Saan kayo nagpunta?" Malamig nga na tanong niya bigla. Namasyal lang. Nagpasama lang si Sir." Sagot lang naman ni Mia. Nahiya tuloy siya bigla kung sasabihin niyang pinagbigyan niya ang date na gusto ni Hugo. "Kanina pa talaga ako naghihintay sa kanya para ayain sana siya. Hinahanap kasi siya ni Mama eh. Giliw na giliw kasi yun kay Hugo at anak na nga ang turing sa kanya." Ngumiti nga si Allison. "Inaasar nga ako minsan sinasabing sana kami na lang daw ang magkatuluyan hanggang sa huli para totohanan na." Tumawa nga ito. Tumiim lang ang labi ni Mia. Napaisip tuloy siya. Ano naman kaya ang pakialam niya doon kung gusto ng mama niya na silang magkatuluyan? Pinagsaselos niya ba ito? Ganun ba? Sabi na nga lamang ni Mia kasi hindi naman niya alam ang isasagot talaga. "Oo, kaya sana. Magkatotoo nga. Lalo pa't maraming tao rin ang nag-e-expect na sana nga kami na." Pagkukwento pa nga ng filingera na si Allison. "Pero matutupad naman siguro yun kung walang aaligid na kung sinong babae kay Hugo, diba?" Tila nagpaparinig na ang tono ni Allison. Tumangulang muli si Mia. Nawalan tuloy siya bigla ng gana at tila nalasahan nga niya ang pait sa mismong bibig niya. Ano ngayon kung maraming nag-e-expect na si Hugo at Allison na nga ang sa huli? Wala naman siyang dapat pakialam dun Kaya bakit pa sumisikip ang dibdib niya sa narinig niya? Sa isip-isip nga ng babae. Dahil wala na nga ito sa mood, nagpaalam na nga kaagad si Mia kay Allison at babalik na nga sa kwarto niya. Nagpalit na nga siya ng pambahay habang naririnig nga niya ang kwentuhan nila Lydia at Imelda sa labas at nagsasabing gumawa sila ng merienda para sa bisita ni Hugo na si Allison. Magkasama sina Hugo at Allison. Yun ang nasa isip ni Mia, kaya hindi siya mapakali. Ang ending, nagkulong na nga lamang siya sa kwarto kahit hindi naman dapat kasi kahit papaano ay kasambahay pa rin naman siya. Mabuti na lang at inakala nga ni Lydia na napagod siya sa date nila ni Hugo buong araw. Kinaumagahan ay bumawi nga sa paglilinis si Mia. Nilinis na nga rin niya ang kwarto ni Hugo dahil maaga ulit itong umalis, papunta sa farm. Habang naglilinis ay napansin nga rin niya ang koleksyon nito ng mga relo malapit nga sa closet nito. Hindi naman kaanong nahirapan si Mia dahil hindi naman makalat si Hugo. Mabango rin naman ang kwarto nito. Nang sumapit ang hapon saktong kagigising lamang ni Mia sa pagsisiesta nang makarinig nga siya ng ingay sa sala. Kuryoso nga siyang bumangon sa higaan at halos mapamaag nga nang makita na ang daming tao sa mansyon. "Happy birthday, Hugo!" Nangingibabaw nga ang boses ni Allison. Siyang nakahawak sa cake
at sumalubong nga kay Hugo na halatang gulat na gulat nang makapasok nga sa loob. Kumanta ang ilang bisita ng happy birthday habang may multong ngiti nga sa mga labi ni Hugo na napapailing na nga lamang sa sorpresang inihanda para sa kanya. Nandoon din sina Lydia at Imelda nakikisaya. Tila nanlamig nga si Mia sa nasaksihan. Di wala siyang alam na kaarawan ngayon ni Hugo. Wala man lang siyang regalo. Seriously? Hindi na dapat kayo nagabala pa. Sabi nga ni Hugo na nangingiti nga pa rin. Naku, alam mo namang hindi pwedeng walang pakulo si Allison sa birthday mo. Inlababo yan sa'yo noon pa eh. Halakhak nga ng isang bisita. Ano ba kayo? Huwag nga kayong ganyan ng mabuti pa. Pag-wishin niyo muna si Hugo. Sabi naman ni Allison. Halatang namumula na dahil sa pangaasar nga ng ilan sa kanila ni Hugo. Tahimik lang naman si Hugo pero ipiniit nga ang mga mata. Pagkaraan nga ng ilang segundo at humiling bago hipan ang kandila sa cake nito. Naghiyawan ng malakas matapos nga nun. Naku, alam ko na ang wish mo, Sir Hugo. Siguro winish mo na sana mapasa. Iyon na nga ang babaeng gusto mo, no? Ay, sabi nga ng isang lalaki na sinigundahan naman ng ilan. Halata namang si Allison na yan. Hindi na kinaya pa ni Mia ang mga naririnig. Nanikip nga ang kanyang dibdib. Lalo pa at halata nga na suportado nga nila si Hugo at Allison. Pakaramdam tuloy niya. Naging outcast nga siya bigla. Ngayon lang niya ito naramdaman. Ngayon niya mas na-realize na may puwang na nga ang lalaki sa puso niya. Pero paano ang mga problema niya? Paano ang mga dapat pa niyang ayusin? Kung bakit ba naman kasi hindi maganda ang timing ng kanyang mga nararamdaman. Akmang-alis na nga siya nang umalingaw-ngaw ang pagkabasag ng basong hawak ni Allison. Ang juice na tapon nga sa suot nitong bestida. Allison! Sorry po, sorry. Ani nga ni Allison at mangyuyuko na nga para pulutin ang nagkalat na bubog nang mabilis na pinigilan nga siya ni Hugo sa pamamagitan nga ng paghila sa kanyang pulsuhan. Normal lang naman yun pero pakaramdam ni Mia, nagkaroon siya ng sore eyes. Dahil humapdi ang mata niya nang makitang nagkalapat ang katawan nila. Hugo at Allison dahil doon. Naiinis na nga siya sa sarili niya lalo. Parang yun lang. Naku, paano yan? Basa ng damit mo, Allison. Sabi nga ng isang lalaki. Allison look at Hugo. Hugo, pwede ba makaram ng damit mo? Umigting ang panga ni Hugo pero kalaunan tumango na nga lamang ito. Ayaw naman niyang ipahiya ang babae. Akmangalis na nga sana pero pinigilan nga siya ni Allison. Ako nang kukuha. Nakakahiya naman kung utusan namin ng birthday boy, diba? Biro nga ni Allison na siyang nagbalik nga ng masayang atmosphere sa bisita. Umalis nga si Allison doon at dali-daling nagpunta sa kwarto ni Hugo. Ayaw na nga sanang pansinin pa ni Mia pero bakit naman hinayaan na nga lamang ni Hugo na pumasok si Allison sa kwarto niya? Ganun ba talaga sila ka-close? Mas lalo lang pumait ang pakaramdam ni Mia. Ilang segundo lamang, bumalik na nga si Allison pero kung kanina ay masaya nga ang ekspresyon niya, ngayon ay tila kabado nga siya. Hugo, tawag pansin nga niya sa lalaki. Ayokong sirain ang kaarawan mo pero natatandaan mo ba yung relo na binigay ng mama mo? Sumeryoso ang ekspresyon ni Hugo. What about it? Wala siya sa koleksyon ng mga relo mo. Alam mong kabisado ko ang kwarto mo kasi ilang beses na rin naman akong nakapasok doon. Pero yung relo, Hugo, wala na. May nagnakaw. Ano? Asik naman ni Hugo. Dahil ganun na rin naman, kaimportante ang relo na yun sa kanya. Nagsinghapan nga ang mga bisita. Maging si Mia na nakatago lamang sa pader ay napalabas doon at may pag-aalalang tinignan. Si Hugo na ngayon ay parang hindi na nga makakalma. May sentimental value talaga kasi ang relong yun. Alam kong importante yun sa'yo, Hugo. Kaya nagulat nga rin ako kung bakit wala na dun eh. Pero nakita ko naman kanina na hindi mo rin suot. Tapos makikita kong wala na sa koleksyon mo. Napatigal sa Allison. Hindi kaya may nagnakaw? Imposible ang sinabi mo, Allison. Sumang-ayon ang iba sa sinabi ni Allison pero kaagad tumigil nang magsalita bigla si Imelda. Huwag na muna tayong magsalita ng tapos. Wala namang sapat na ebidensya para sabihin nating may nagnakaw nga nun.
Sino ba kasi ang huling pumasok sa kwarto mo, Hugo? Tanong nga ni Allison kay Hugo. I don't know. Sagot nito at halatang balisa na. Mukhang importante nga talaga sa kanyang relo. Baka isa sa mga kasambahay. Saad naman ni Allison. Umalma kaagad si Lydia. Teka, magdahan-dahan nga kayo sa pambibintang niyo. Wala pa ring sapat na ebidensya. Kaya nga po maghahanap kami para mapatunayan. Ano, willing ba kayong makipag-cooperate? Tanong naman ni Allison. Tumigas ang ekspresyon ni Lydia. Hindi na kailangan nun dahil malinis ang konsensya namin. Bakit ayaw mo? Natatakot ka siguro, no? Mataring nga saad ni Allison. Bakit ako matatakot? Pero sige, para matahimik ka. Gawin mo kung anong gusto mo. Halugugin niyo ang buong maid's quarter para mapatunayan na hindi kami nagnanakaw. Tumaas nga ang kilay ni Allison. Talaga lang Sige, dahil kapag napatunayan ko na kinuha talaga yon at pinatira kayo ni Hugo sa pamamahay nila pero gaganyanin niyo lang siya, ang kakapal niyo naman. Abat, ako maglalaban na nga si Lydia pero pinigilan naman kaagad ito ni Mia. Umalis si Allison doon kasama ang dalawang bisita at pinasok ang maid's quarter at naghalughog nga. Hindi naman maiwasang mapasulyap ni Mia kay Hugo. Tulala na nga ito at nakakuyom nga ang kamuon na tila galit na rin. Naghintay sila ng ilang minuto at nang lumabas na nga sina Allison, may isang multong ngiti ang kumurba sa kanyang labi. Hindi pala magnanakaw Ay ano to? Itinaas nga ni Allison ang relo ni Hugo na siyang ikinagulat nga ng lahat. Nakita ko to mismo sa kulay abong maleta. Kanino kaya yon? Kumunot ang noon ni Mia. Paanong hindi? Isa kanilang tatlo nila Imelda at Lydia ay siya lang ang nakamaleta ng ganong kulay. Kinabahan siya bigla. Paanong napunta doon ang relo? Akin yung maleta. Lakas loob naman niyang sabi dahil wala naman talaga siyang kasalanan. Pero wala akong kinukuha. Hindi ako magnanakaw ng relo o ng kahit na ano. Ikaw? Kung hindi mo ninakaw, paano ipapaliwanag ang pagkakapunta ng relo sa gamit mo, Aber? Saad pa nga ni Allison. Hindi ko alam. Matapang naman na sabi ni Mia. Hugo, kitang-kita ng ebidensya. Dapat nang paalisin ng babaeng yan bago pa niya limasin lahat ng gamit niyo dito sa mansyon. Sigaw nga muli ni Allison. Pero umiling si Mia. Hindi ako magnanakaw. Ilang ulit ko bang sasabihin yan para maniwala kayo? Yang relo? Hindi ko nga alam kung paanong napunta yan sa maleta ko Sinungaling. Sino ba namang magnanakaw ang aamin sa kasalanan niya, hindi ba? Umalis ka na lang. Shut up, the two of you. Sigaw nga ni Hugo na siyang pumutol nga sa dapat nga sasabihin ni Allison. Tila kulog nga ang boses ni Hugo. Napatingin si Mia kay Hugo gamit ang nagsusumamong mga mata. Maniwala ka, Hugo. Get out, all of you get out and leave. Putol naman ni Hugo kay Mia. Ni hindi niyo man lang nirespeto ang pamamahay ng ina ko. Ako may sasabihin pa nga si Allison pero mas sumama nga ang tingin ni Hugo sa kanya. Nawala na nga siya ng tsansang magsabi pa nang gustong sabihin dahil nagsialisa na nga rin ang ilang bisita. Natauhan lang din si Mia nang may nanghila nga sa kanya bigla papalabas nga ng mansyon. Yun ay si Lydia na ngayon ay masama pa rin ang tingin kay Allison. Mas mabuti pang umalis na lang tayo sa lugar na to. Ani nga ni Lydia at naglakad na nga sila papalayo sa bahay. Tila muling naramdaman kasi ni Mia na sinasabing ang may kasalanan sila kahit wala naman talaga. Parang deja vu nga sa nangyari sa ama niya na itinuturon may kasalanan pero wala namang ginagawang masama at tanging kabutihan lamang ang gustong mangyari. Lydia, wait. Are we going to live just like that? Kailangan kong i-explain yung side ko kay Hugo. Hindi ko magagawa ang paratang sa akin ni Allison. Saad nga ni Mia na ngayon ay naluluha na nga sa nangyari. Ang ilan sa mga kasama ni Allison ay sinalubong nga sila ng masasamang tingin bago sila nagsialisan ng tuluyan. Mas mabuting wag mo na lang siyang puntahan ngayon at ang galit siya sa nangyari at gulong-gulo. Hindi na natuloy pa ni Lydia ang sasabihin ng umalingaw-ngaw nga ang pagriring ng cellphone nito sa bulsa. Teka, sagutin ko lang to Tumango si Mia
At pinanood na nga lamang na pinindot nga ang cellphone at kinausap ang nasa kabilang linya. Hindi niya gaanong nasundan pa ang mga salitang binitawan ni Lydia sa kausap dahil naiiyak pa nga rin siya. Sa kinahinatnan nga ng lahat. Napagbintangan nga siyang magnanakaw at ipinahiya ni Allison. At ang masakit, hindi siya nagawang ipagtanggol man lang ni Hugo. Nagdududa tuloy siya kung totoo ba talaga ang pagpapakita nito ng nararamdaman sa kanya nang sandaling nagkasama nga sila. Kung totoo bang gusto nga siya ni Hugo o baka peke lang ang lahat ng yun. Pero kung peke man, hindi niya maiwasang panikipan ng dibdib dahil alam nga niyang sa loob niya, nahulog na nga ang loob nito sa lalaki kahit sa maikling panahon lamang. Masakit isipin na ngayon na pagtanto na nga niya sa sariling gusto na nga niya rin si Hugo, saka naman nagkaganito. Nang natapos nga ang pag-uusap ni Lydia at nang kung sino man sa cellphone nito naluluha nga itong binalingan, si Mia. Sino yun? Tanong nga ni Mia. Tumawag si Sir Casper. Nahuli na raw. Yung may gawa, yung totoong may sala sa pamilya nyo, yung may pakana ng lahat ng nangyari sa kumpanya nyo. Salamat sa Diyos. Yumakap nga si Lydia kay Mia. Sa wakas mababalik na rin sa dati ang lahat. At binili na nga rin niya na susunduin tayo ng tauhan niya dito. That's good news. Ani nga ni Mia. At least tila nabunutan nga siya ng tinik sa dibdib nang marinig ang balitang yon. At mukhang babalik na rin siya sa dati niyang buhay. Malayo dito. Malayo kay Hugo. Malayo sa pagiging kasambahay. Naging mabilis nga ang pangyayari. Ilang minuto lang ang lumipas ay may itim na nga na kotse ang tumigil sa harapan nila. Lumabas si Kaloy, ang isa sa mga tauhan ng yumaong ama nila na nanatiling loyal nga pagkatapos ng lahat ng nangyari sa negosyo nila. Nakwento nga ni Kaloy na pinababantayan nga siya ng kanyang kuya habang inaasikaso nito ang lahat sa syudad. Tahimik lang sa kotse si Mia habang hinihintay nga si Lydia na bumalik sa mansyon nila Hugo para balikan nga ang gamit nila. Makailang minuto nga ay bumalik na nga ito at kaagad naman siyang tinulungan ni Kaloy. Nailagay nga ang gamit sa compartment ng kotse. Sobrang bilis ang mga pangyayari. Namalaya na nga lamang ni Mia na pagkatapos ng mahabang biyahe narating na nga rin nila sa wakas ang mansyon nila. Nakakapanibagong bumalik, pero nang makita nga ang tuwa sa mukha ng kapatid na siyang sumalubong sa kanya, ay mas naging emosyonal lang siya. I miss you, Mia. Finally, Mom and Dad will be very happy wherever they are now, knowing that we are together again. Ani nga ni Casper habang yakap nga si Mia. Namiss din kita, kuya. Saad naman ni Mia at yumakap pabalik sa kapatid. Lumipas ang mga araw na bumalik na nga sa dating lahat. Nagkaroon din ng party sa mansyon nila bilang selebrasyon ng pagkakakulong ng may sala sa pananabotahe nga ng negosyo nila. Kahit pa puno ng saya ang mga mukha ng bisita, hindi magawa mismo ni Mia ang sumaya. Parang laging may kulang. Matapos noon ay nagkulong na nga lang si Mia sa kwarto niya. Ramdam din niya na nag-aalala na nga rin ang kapatid niya sa nagiging asta niya. Kaya naman ng isang gabi kumatok nga si Casper sa pintuan ng kwarto at nag-usap sila. Nang masinsinan, I've talked to Lydia. She told me everything that happened back in the province. Sabi nga ni Casper. Anong sinabi niya sa'yo? Tanong pabalik ni Mia. Lahat, including those people who accuse you of something that you didn't even do. I'm mad, Mia. Kung alam ko lang na ganun ang mangyayari, sana hinayaan na lang kita sa tabi ko. Pakiramdam ko, ang sama-sama kong kapatid dahil hindi kita nagawang protektahan. I'll make sure those people who wronged you will get what they truly deserve. Umiling nga si Mia. Kuya, please, don't think that you're not good enough as my brother. Mahal kita at sumasakit ang puso ko kung naririnig yan mula sa'yo. And please, wag na lang nating masyadong palakihin ang mga nangyari. Bumalik naman na sa lahat ng dati eh. Hayaan na lang natin sila sa mga buhay nila. Bumuntong hininga si Casper na para bang napipilitan lang siya bigla. Fine, if that's what you want,
Bakit pa kasi ang bait ng kapatid ko? I love you, sis. Yumakap nga si Casper sa kanya. Napangiti na nga lamang si Mia. Nawalan man sila ng magulang, at least meron pa naman siyang Kuya Casper na mahal siya. Pinilit magpatuloy ni Mia na bumalik sa dati. Sa mga sumunod na araw, tinutulungan niya minsan ang kapatid niya sa kumpanya nila, at kung minsan ay nagbabanding nga rin sila. Hanggang sa isang araw na putol na nga lamang yun dahil naging abala si Casper lalo sa kumpanya. At napag-alaman nga ni Mia na may bago nga itong supplier ng prutas dahil nagbabalak nga itong magpatayo ng food corporation. Hahayaan na lang sana ni Mia yun. May tiwala naman siya sa desisyon ng kapatid, pero nabigla nga siya nang kinausap nga siya mismo tungkol doon. Kuya, you don't have to ask about my opinion on this. Gamay mo naman ang pagnenegosyo at nagsisimula pa lang ako. May tiwala naman ako sa'yo. Tumango si Casper. Kahit pa sabihin ko na ang supplier ay ang lalaking pinanilbihan ninyo ni Lijan sa probinsya. What's his name again? Alright, Hugo. Tumuwid nga ng pagkakaupo si Mia at hindi kaagad ng kapagsalita. Napansin naman ni Casper at naging reaksyon nga niya. I get that you're not comfortable around him. He told me everything too, and he likes to talk to you. Huh? Bakit daw? Nagtatakang tanong nga ng babae. You should ask him about it. Hindi ko talaga alam. Hindi ko rin siya gusto nung una, but after hearing his side, okay, binigyan ko siya ng chance. He was actually the one who offered to be one of our suppliers sa pinakamababang cost, lalong-lalo na nung nalugi tayo. So, okay naman na tulong niyo sa kumpanya para makabangon. Hindi na tayo lugi doon dahil magaganda ang kalidad ng mga prutas nila. Nagkibit-balikat nga si Casper. Pero nasa iyo pa rin naman ang decision whether you want to listen to him or not. It's up to you. Just remember that whatever your decision is, I will support you. Tumango si Mia. Pag-iisipan ko, kuya. Salamat. Good. Now kunin mo na ang mga papel na to, i-review mo. Ibinigay nga nito ang ilang papeles sa lamesa at ilang saglit lang ay nagtrabaho na nga si Mia. Natapos nga ang araw na yun, nasa trabaho lang ang atensyon ni Mia. Pagkatapos ay umuwi nga siya sa kondo niya, malapit lang sa kumpanya nila. Mas convenient kasi iyon para sa kanya dahil nakakapagod namang magbiyahe ng malayo pabalik sa mismong mansyon nila. Wala namang naging problema doon ng sariling kapatid at siya pa nga mismo ang pumili ng condo unit para sa kanya. Nang matapos nga siya sa pag-i-skincare ng gabing yun, nakarinig nga siya ng doorbell sa labas ng unit niya. Dali-dali nga niya itong pinuntahan sa pag-aakalang baka si Lydia na nga yun. Bumibisita kasi ito minsan para maglinis at magluto para sa kanya kahit hindi naman na kailangan. Medyo magkaibigan na rin naman sila, pero nagkamali siya. Gulat ang rumihistro sa mukha ng babae nang makita nga ang kahuli-huli ang tao na masasaksihan niya sa mismong labas ng unit niya. Mia de la Fuente? Saad nga ni Hugo. Ang buong tunay nga niyang pangalan. Gustuhin mang itaboy ni Mia si Hugo. Mukhang pagod dito at walang matinong tulog, kaya pinatuloy na nga lamang niya ito sa loob ng unit niya kahit saglit lamang. At mag-offer man lang ng maiinom mo kung ano. Anong ginagawa mo rito? Tanong nga ni Mia sa malamig na tono kahit ang totoo ay gusto nga niyang bumigay. Bigla dahil na-miss na nga niya ang lalaki. Ang mga ngisi at pangasar nito, miss na niya. I'd like to apologize for what happened. My chest has been so heavy after nangyari yun. Tapos umalis ka. Sandy, or should I say Mia, gusto kong humingi ng tawad dahil... Stop. Hindi mo naman kailangan humingi ng sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Naging patas ka lang. Putol nga niya sa sinasabi nito. Alam ko na lahat na ngayon. Sinabi sa akin ni Jessa lahat. Best friend siya ni Allison. Plinano lahat ni Allison na palabasing magnanakaw ka. Honestly, I really hate thieves. Dahil ilang beses ko nang naranasan na pagnakawan ako at pagsamantalahan ng kabaitan ko. Napabuntong hininga siya. I'm sorry. Sa nangyari. Na-trigger lang naman talaga yung past ko. Hindi tuloy ako nakapag-isip ng mabuti.
And the only option ay patigilin ang lahat para makapag-isip-isip muna. Nanatiling tahimik si Mia habang pinapakinggan si Hugo, pero sa loob-loob niya, nagngingit-ngit siya ng galit para kay Allison. Hindi niya inaakalang magagawa niya yon. Naaabot siya sa punto na yon para sa pag-ibig. Isa lang naman ang nakikita niyang motibo. May gusto nga si Allison kay Hugo. Selos ang pinagukatan ng lahat. Ayoko sa mga magnanakaw dahil magnanakaw din ang dahilan ng pagkamatay ng ina ko. I saw it with my own two eyes. Kung paano kami pinagnakawan ng mga hindi kilalang lalaki. Nanlaban si Mommy. Yun ang naging dahilan kung bakit namatay siya. Napayo ko nga si Hugo at kasabay nun ng pagbagsak ng butil ng luha niya sa sahig. Natroma ako na hindi ako makatulog. Lagi kong nakikita ang scene na yun sa pagtulog ko sa panaginip ko. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo noong nakita ko lang ang maganda mong mukha. At napalitan lahat ng masasamang panaginip ko. Napansin ko rin na sarili ko na hindi ko na kailangan magpanggap na totoong masaya ako sa tuwing ikaw ang kasama ko. You did those beautiful things to me. That's why I can't help but to fall for you. Hugo, natawag na nga lamang niya ang pangalan niya dahil hindi nga nito alam biglang sasabihin. At isa pa, parang binibiyak ang puso niya sa mga naririnig. Isang ngiting basag ang iginawad lamang ni Hugo sa kanya. Hey, hindi mo kailangan maawa sa akin. Hindi ko sinabi ang lahat ng yon para lang kaawaan mo ko. It's for my peace of mind. At komportable akong i-open up yun sa'yo because I trust you. Yun ang gusto kong iparamdam sa'yo. Na hindi ko naparamdam sa'yo nung mapagbintangan ka na nagnakaw. But I won't deny the fact na may feelings pa rin ako sa'yo. Magsisinungaling ako sa lagay na yon pero kung ayaw mo na talaga sa akin, wala naman akong magagawa. Gusto ko lang talaga ng second chance. Gusto kong subukan. Pero kung ayaw mo na, ayos lang din naman. I guess, I just need to deal with my broken heart later on. Tumawa nga ito pero halatang pilit lang. Sarcastic. Salamat sa pakikinig. Alis na rin ako. Tumalikod na nga si Hugo at akmang bubuksan na nga ang pintuan nang tawagin nga siya muli ni Mia sa pangalan. Hugo, wait. Lumingon si Hugo, pabalik, pero ngumiti lamang sa kabila ng namumuong luha sa mga mata. Please, wag mo akong tignan ng ganyan. Mahihirapan lang akong iwan ka dito. Saad nga ni Hugo. Aalis ka na? Babalik ka na sa probinsya? Tanong nga ni Mia. Hindi niya alam pero pagkatapos ng mga narinig niya, mas naliwanagan nga siya. Hindi naman ginusto ang nangyari. And past niya yun, na talaga namang naging dahilan kung bakit siya naging ganoon. Oo, babalik na lang ako sa dati. Yun ang tamang gawin eh. Pero wag kang mag-alala. Kahit na masakit, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Alam ko na kung saan ako lulugar ngayon. At saka nahiya ako bigla. Tagapagmana ka pala ng isang malaking kumpanya. Samantalang ako probinsyano lang. Idinaan na nga lamang nito sa tawa lahat, kahit baka saman sa mukha na nasasaktan siya. What if feeling ako nabigyan kita ng chance? Babaliwalain mo na lang ba yun ulit? Because Hugo, in just a short period of time, talaga naman na pinatibok mo na ang puso ko. Oo na, inaamin ko na lahat ngayon. Naapektuhan talaga ako sa mga pagpapalipad hangin mo sa akin sa probinsya. Kaya nasaktan ako ng gusto sa nangyari. Bumakas ang gulat sa mukha ni Hugo. You're willing to give me another chance? Pag-uulit nga nito sa sinabi ng babae. Oo, kaya wag ka nang magpabebe dyan. Nasaan na yung Hugo na ipipilit ang gusto niya? Ang Hugo na persistent at maloko. Napahalakhak tuloy si Hugo, and this time it was genuine one. Kung kanina ay paiyak na nga ito ngayon tuwang-tuwa na. Nilapitan niyang muli si Mia at hinila nga ito at isang mahigpit na yakap ang binigay. Wala nang bawian yan ah. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Saad nga ni Hugo habang hinahalikan nga si Mia. Ngumiti ito. I'm not gonna take back my words. Huwag kang mag-alala. I love you. I love you, Mia. Salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang chance.
Huwag kang mag-alala. Papatunayan ko na deserve ko ang chance na binigay mo. Napairap nga kunwari ang babae. Dapat lang, no? The feeling is mutual. My heart is beating for you now, Hugo. Sinapo nga ni Hugo ang mukha ni Mia at unti-unting inilapit niya ang labi sa labi nito. Hinatunayan naman talaga, suyo at Hugo na talagang totoo ang pagmamahal niya at sa babae nila. Normal nga ang naging relasyon nila kagaya ng iba. May mga pagkakataon na nag-aaway nga sila at nagkakaroon nga ng unos sa kanilang relasyon dahil parehas nga rin silang palaban. Pero dahil nga sa matatag na pagmamahal, nalampasan nga nila lahat ng yun hanggang sa dumating na nga ang isa sa mga pinakahihintay nga ng babae. Nagbuklod nga ang pamilya ni Mia at ni Hugo sa isang rooftop na overlooking nga. Magandang tanawin at pino-organize nga talaga ni Hugo ang rooftop. Mia, medyo matagal na rin tayong magkarelasyon. Sinubok ang ating pagsasama. Pero hindi naman tayo nag-give up. Mas tumibay pa nga tayo eh. Nagpapasalamat ako kasi dahil sa'yo parang mas naging magaan ang pagmamahal. Napakamot pa nga siya sa kanyang ulo. Alam ko may mga pagkakataon na pasaway talaga ako eh. Pero kahit na ganun, naging matyaga ka sa akin. At may mga pagkakataon rin na tinatarayan mo ko. Pero kahit na ganun, mahal na mahal pa rin kita. At walang nagbago, ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Yun nga ang litanya ng lalaki kaya naman napaoo nga niya, si Mia. Mahal na mahal din kasi ni Mia ang lalaki at ito na nga talagang gusto niyang makasama forever. Hindi naging madali ang kanilang preparations, may mga pagkakataong nagbabangayan sila, pero sa wakas, nagkasundo din naman and after 3 months of preparation, nangyari na nga ang kanilang intimate wedding. Kinasal nga sila sa simbahan sa Batangas. Napili nga nila ang Calaruega Church. At sa Tagaytay na nga rin ginanap ang kanilang reception. Sobrang saya nga ng lahat para sa kanila. Pagkatapos nga ng kanilang kasal, agad na ngang naghihintay sa kanila ang binook nga nila na trip. Nagpunta nga sila sa iba't ibang parte ng Europe. Pangarap kasi ng babae na doon nga sila mag-honeymoon sa Paris. At sharpshooter talaga itong si Hugo. Talaga namang matipuno dahil nabuo na nga nila ang kanilang magiging anak mismo sa kanilang honeymoon. Nang makarating nga sila sa Pilipinas, makalipas nga ang 1 buwan, naramdaman na nga ni Mia ang mga simptomas. Lahat naman ginawa ni Hugo kahit na nga mahirap nga ang naging pagbubuntis ng babae. Medyo naging maselan at parati nga silang pabalik-balik sa ospital. Paano ba naman kasi, hindi lang isa ang kanilang magiging anak kundi 3 pa. Nung una kinabahan nga si Mia. Dahil hindi nga siya handa sa sorpresang ito. Pero kahit na gano'n nagpasalamat pa rin siya sa Diyos sa blessings na 3 nga kaagad ang kanilang magiging anak, triplets. Makalipas nga ang ilang taon, Mommy, I want to ride there. saad nga ng isa sa mga triplets, nagmamaktol nga ito habang hila-hila nga ang t-shirt ni Mia. Lumuhod nga ang babae para mapantayan ng anak. Na hindi pa man lumalaki, gusto na agad sumakay sa space shuttle. Anak, hindi ka pa pwede dun, masyadong extreme dun eh. Saad nga nito, sabay hinawakan nga ang pisngi ng anak. Saad pa nga ng isa, Yan kasi, masyado kang nagmana kay Mommy, sobrang tapang, yung tuloy. Napakunot noo si Mia. Hindi niya alam kung saan nakuha ng kanyang isa sa mga triplets ang sinabi nito na matapang siya. Anak, sino namang nagsabi na matapang si Mommy ha? Si Daddy po, pag po nag-aaway kayo, naririnig po namin kayo na nagbabangayan. Tapos sinasabi po niya na sobrang tapang niyo daw po kasi tapos yung ulo niyo daw po ay matigas. Saad pa nga ng pangatlo nga sa triplets. Napabuntong hininga na nga lamang si Mia. Ay nako, ito talagang si Hugo. Kung ano-anong sinasabi sa mga anak namin, manda talaga siya. Nang biglang, O mga anak, anong pinagdidiskusyonan niyo dyan? Sali naman ako. Saad nga ng lalaki habang may hawak nga itong ice cream sa kanyang 2 kamay. Daddy! Wow, ice cream! Sabay inibot na nga nito ang ice cream sa 3 anak at pati na rin kay Mia, pero hindi maganda. Ang tingin ni Mia sa kanyang asawa na si Hugo. Bakit nakabusangot ka, mahal? Tanong nga ng lalaki. Babe,
Alam mo kung ano-ano talagang tinuturo mo sa mga anak natin, no? Abay, sinasabi ba naman kanina na matigas daw yung ulo ko? Tapos nagmana sila sa akin. Paano kapag isipin nila na okay lang yun? Hindi tuloy sumusunod sa akin yung isa sa mga anak mo. Sabi, gusto daw sumakay ng space shuttle. Sabi ko, hindi pwede sa mga bata yun. Napatawa nga ng bahagya, si Hugo. Hayaan mo na. Kaya niya yun. Alam mo namang pinalaki nating matapang ang mga anak natin, 'di ba? Paglalambing nga ni Hugo sa kanyang asawa. Tsaka hinawakan nga ang magkabilang pisngi nito at hinalikan sa noo. Kaya nila yon, mahal. Sad pa nga ni Hugo. Paano kapag hindi nga nila nakaya habang nasa ere na sila? Nakita mo nga sobrang extreme ng rides na yan. Kaya nila yan. Magtiwala ka lang. Nagmana nga sila sa'yo, diba? Sabay tumawa nga ito at narinig naman niyang napahagik-gik ang kanilang mga anak na triplets habang dinidilaan na nga ang ice cream. Payag na daw ang mommy niya mga anak. Tara na, pagkatapos niyong ubusin yan. Saad nga ni Hugo. Sabay sigaw nga ng tatlo. Yay! The best ka po talaga, Daddy. Pati rin po kayo, Mommy. Sabay niyakap nga ng tatlo ang kanilang mommy at daddy. Napatawa na nga lamang sila Mia at Hugo pero iniirapan pa rin ni Mia ang kanyang asawa. Napangiti na nga lamang si Hugo. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa kahit ganyan siya. At muli, ito ang Cat Amazing Stories. Dito na nga po nagtatapos ang kanilang kwentong pagmamahalan. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado,
Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding, Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.